Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. Ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? Hindi wala. Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na, tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Narinig natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng dalawang anak na kapwa inutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa ubasan. Pero magkaiba sila ng naging katugunan. Yung panganay na anak, nung una, he said no. Pero nagbago. Yung pangalawang anak, nung una, he said yes. Pero hindi naman pinanindigan ito. Kaya madaling sabi, ang talagang sumunod sa ama, yung una at hindi yung pangalawa. Ngayon, sino man sa atin ay pupwedeng isimbolo ng dalawang anak na ito. Halimbawa, unahin natin yung nakababatang anak. Tayo man kasi ay nag-yes tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Tanong, napapanindigan ba ito? Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na, tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Nangakong maglilingkod sa bayan, nang nakaupo na, nagnanakaw na lang. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. Ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? Hindi wala. Kaya nga ito ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit, pasensya na sa mga nagpapakasal. Dinidiscourage na, kundi man binabawal, yung mga personal vows. Alam niyo yung personal vows, di ba? Yung ginagawa ng mga couples. Tapos sinasabi nila yung mga sweet messages nila sa isa't isa na naririnig ng madlang people. Yung, nakaka-touch, di ba? Minsan, bawal na. Bakit? Bukod sa yan ay nakasisira ng flow, nakasisira ng liturhiya, nakasisira ng totoong essence at meaning ng kasal. Bukod dyan, yung church vows, okay na. Yung traditional vows, okay na. Tingnan nyo ha, sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, at may kalapati pa, tinitipan kita upang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. O diba? Pati kalapati kinilig. Okay na yan eh. In fact, yung I do nyo lang, okay na. Sapat na. Lalo pat tututuhanin yung talaga. Yung mga magagandang salita, alam nyo, nakababago lang yan ng pakiramdam natin sa buhay. Pero yung mga magagandang gawa na patunay ng magagandang binitawang salita, ang binabago niyan ay mismong buhay ng tao. Because our tongue doesn't get things done. Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Ay, ang tip ko, maisingit ko lang sa sermon ko. Kung gusto nyo yung traditional vows na yan ay maging heartfelt, maging parang personal vows ang datingan. Suggestion ko lang ha, kabisaduhin niyo. Weeks before your marriage, hingin ninyo, bibigay naman sa inyo. Maikli lang naman kakabisaduhin mo. Kung hindi mo makabisa, may makalimutan ka, ipoprovide naman ng pari sa'yo. Sa araw ng kasal ninyo, ididikta naman niya yan kung makalimutan mo. Pero maganda, suggestion lang kung kakabisaduhin mo. Weeks before your marriage. At habang kinakabisa mo, pinagdadasalan mo, ini-internalize mo,
sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ay sinasabi ko sa iyo, sa araw ng kasal ninyo, magiging maganda ang delivery mo. Bakit? Una, hindi ka natitingin sa pare o sa libro. Ang awkward nun. Tinitipan kita, pang maging aking asawa, titingin ka na sa mga mata ng mahal mo. Sa gayon, mafe-feel mo yung mga salitang bibitawan mo, hindi naman gagaling sa bibig mo, kundi sa puso mo. Try mo. Ganda niya. Kaya lang mas maganda talaga kung hindi hanggang salita, kung gagawin mong talaga. That is why, kung minsan, pag nagkakasal ako at puro picture lang, sinasuggest ko, video nyo, para may audio. Para pag nagloko, pakita mo, parinig mo, at lagyan mo ng caption, pasumpa-sumpa ka pa. On the other hand, pwede namang isimbolo tayo nung naunang anak, yung panganay. O pwedeng nakapag-say tayo ng no, nagkasala tayo sa Diyos, sa kapwa-tao, di bumawi, di magbago. Diba? Kung naging pabaya ka sa trabaho mo noon, simula bukas, pagbutihin mo na. Kung naging irresponsable ka, simula bukas, mamaya, ngayon na, maging responsable ka na. Kung sa tinagal-tagal ng panahon, napalayas mo dati, naging pasaway yung anak mo, baka naman po pwedeng magkasundo na kayo ngayon. Gayon din kayong magkapatid, ang tagal nyo nang hindi nagkikibuan. Kung may pagkukulang ka sa Diyos at sa iyong kapwa-tao, edi say sorry. Tapos, bumawi. Ang mahalaga, hindi pinaninindigan ang pagkakamali. Ang mali ay mali, pero mas mali kapag pinaninindigan ang pagkakamali. Magbago. Nung nakaraang laban ng Pilipinas, FIBA World Cup, ba't tuwang-tuwa ang maraming Pilipino sa laban kontra China? Parang yun lang kasi pinanalo natin eh. Tuwang-tuwa talaga, very high yung spirit natin. Kaya lang, yung pagiging high ng spirit na yan, para bang nalubluban ng malamig na tubig bigla nang makita ang mga senador na ito. Binlurred ko na yung mukha para hindi nyo makilala. Kaya lang dapat pala, hanggang tuktok ng ulo, binlurred ko. Bakit parang disappointment yan sa pagsasaya ng maraming Pilipino? Kasi yung t-shirt nila ang nakasulat, West Philippine Sea. Father, ano ngayon? Kasi halos lahat sa mga senador na yan, nung ang Pangulo ay si President Duterte, tahimik lang naman. Hindi naman talaga nakikipaglaban ng ganyan. Tapos, ganyan? Ala, sinong niloko niyo? Pero sa punto de vista ko, hayaan na natin. Bigyan ng chance. Bikini Man, nagbago na. Diba? Sana, yun nga lamang, sana, hindi pa huli ang pagbabago ng paninindigan nila. Ay, wag nang pag-usapan yan. Sa Ebanghelyo na lang. So, ang lesson ng Ebanghelyo, again, kung tayo ay nakapag-say ng no sa Diyos at sa kapwa-tao, nagkasala, nagkulang, magbago. Yun yung una. Pero, nako, huwag niyong imimiss yung isang magandang punto. Sapagat ang isang magandang punto ay ito. Ini-encourage tayo na una pa lang, mag-yes na sa Diyos, na sa una pa lang, mag-yes na sa kapwa, maging mabuti na. Pero ituloy-tuloy mo na. Upang wag tayong matulad dun sa nakababatang anak na hanggang salita lang. Kung mabuting asawa ka na, mabuting anak ka na, mabuting tao, tuloy-tuloy mo na. Sapagkat sa pagiging mabuti mo, marami ang nabe-bless sa'yo, marami nang umaasa sa'yo, marami nang nakikiride dahil blessing ka sa buhay ng mga taong ito. Tuloy mo na. Sapagkat maraming masasaktan, maraming panghihinaan ng kalooban, baka maraming magkasakit pa, baka may mamatay pa kung magbabago ka. Parang ganito. Sa isang bayan sa Europa na napakalamig talaga, puro snow. Isang mayaman ang nakapansin sa isang pulubi. Bakit wala kang pangginaw? Hindi ka ba giniginaw? Sumagot yung pulubi, Sir, sanay na po ako. Sumagot yung mayaman, Teka, pasok ako ng bahay. Hintayin mo ako, bibigyan kita ng pangginaw. Tuwang-tuwa yung pulubi. At umasa dun sa pangako ng mayaman. So naghintay. Ang problema, si mayaman, nang pumasok sa bahay, naging very busy.
Nakakalimutan na yung pulubi. Nakatulog pa nga eh. Paggising sa nako! Naalala niya yung pangginaw. Nako! Yung pulubi. So, humanap siya ng pangginaw. Eto na't lumabas na siya ng bahay. Hinahanap niya yung pulubi. Nakita naman niya. Kaya lang, ayan na. Nanigas na. Patay na. Halos madurog yung puso niya. Nakonsensa siya. Lalo pat nabasa niya yung iniwan nitong sulat para sa kanya. At ang sabi sa sulat, Sir, sanay na ako sa ginaw, pero nangako kayong bibigyan niyo ko ng pangginaw. Yun ang nag-alis ng pagkasanay ko sa ginaw. Kasi inasahan ko yung ibibigay niyong pangginaw. Pagpaasa. Parang ganito lang. Sanay naman yung partner mo, lalong-lalo na yung asawa mo na wala ka sa buhay niya nung hindi pa kayo. Kasi hindi naman kayo kambal, hindi naman kayo magkapatid, hindi naman kayo magkadugo, hindi naman kayo magkapamilya. Apari, hulo, ang pagitan yung dalawa, nagkakita kayo, nagkaibigan, umibig ka sa kanya. At yun din naman ang akala niya sa'yo. Lalo pat sinabi mo, kailanman hindi kita pagtataksilan sa hirap at ginawa, sa dusa at ligay. Ikaw lamang ang aking ituturing na karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Pinanghawakan niya yan, tapos babaliin mo lang? Yung pangakong yan, sisirain mo lang? Mag-e-expect ka ngayon na makapag-move on siya agad? Ganun lang kadali yon? Ganun kadali sa'yo. Pero sa kanya, hindi necessarily ganun. Sapagkat mas minahal ka niya kaysa pagmamahal mo sa kanya. Kaya nga, may mga kakilala ko, sa totoo lang, may mga nakikinig pa, mga kaibigan ko. Sila na yung niloloko. Sila na yung sinasaktan. Sila na yung pinagmumukhang tanga. Pero sila pa rin yung hanggat maaari ayaw makipaghiwalay sa asawa. Kahit sabihin mo sa akin, kaibigan ko ito, kinakausap kita, kahit sabihin mo sa akin, Father, ginagawa ko yon dahil para sa mga anak ko. Itong sasabihin ko sa iyo, hindi lang para sa anak mo, kundi para sa iyo. Bakit? Kasi hindi ka nasanay nang wala siya. Sanay ka nang kasama siya. At umasa ka dahil nangako siya. Kaya wag paasa. Kala mo lang ganun yon. Pero sa iba, buhay at kamatayan yon. Nasanay na ang mga magulang mong nandiyan ka. Ay anak hindi ka conscious sa pagmamahal na binibigay nila sa iyo. Nung batang-bata, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya mas malalim ang pagmamahal ng mga magulang mo sa iyo kaysa pagmamahal mo sa kanila. Kasi yung bawat minuto, bawat oras na nandyan ka, simula pa lang na nasa sinapupunan ka, tinreasure na nila. Kaya pagmasdan mo ang kanilang magiging reaksyon kung mag-abroad ka, pari ka, magmamadri ka, hihiwalay ka ng bahay ninyo, lalo na pag mag-asawa ka. Pagmasdan mo ang mga mata ng magulang mo, kundi tumulo ang luha niya. Lalo pat iisipin nila, dapat masanay na ako na wala ang anak ko, may sariling buhay ng anak ko. Ganong kadali yun? Ganong kadali sa'yo. Pero hindi sa magulang mo. Lalo tigit sa nanay mo. Kaya, sige, may sariling buhay ka na. Pero wag mong ipapanamdam sa mga magulang mo na hindi mo na sila talaga minamahalaga. Nasaan na yung kapatid mo na tinutulungan mo Okay naman na asikasuhin mo na yung sarili mo. May sariling buhay ka din. Pero tingnan-tingnan mo pa rin siya. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi niya pa kayang mag-isa talaga. You see, yung sa una pa lang masamang tao na, yung sa una pa lang alam mong hindi sa'yo. Kung ano man yung sakit na ibigay niyan, masakit. Pero mas masakit, yung sa una pa lang alam mong sa'yo Alam mong mahal ka, pinaniwala ka, tapos biglang magbabago, bigla kang sasaktan, bigla kang lolokohin, biglang gano'n na lang, mas masakit yon. Kasi dun sa taong una pa lang ay kaaway mo na at hindi na para sa'yo, handa ka sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero hindi sa taong sa una pa lang alam mo, mahal ka nito pero biglang nagbago, sinaktan ka pa nito. Alam po ninyo, ilagay ninyo yung damdamin ninyo doon sa tatay sa ebanghelyo para sa kanyang 2 anak. Sinisigurado ko sa inyo, nasaktan siya nang alukin niya yung panganay at humindi sa kanya. Pero nagbago naman, di ba? Kaya mas nasaktan siya
dun sa pangalawa niyang anak na nag-oo sa kanya, pero hindi pinanindigan yung pangako sa kanya kasi umasa na siya. Kaya nga, kung natuwa yung ama, dahil nagbago ng isip yung panganay na anak niya, sinisigurado ko sa iyo, iba ang saya niya kung yung oo ng pangalawa niyang anak ay pinanindigan ng pangalawa niyang anak talaga. Masarap sa pakiramdam yung taong nagbago mula sa pagkakasala, pero mas masarap sa pakiramdam yung taong alam mo, mabuting tao at hindi nagpapakasama, na nanatiling mabuting tao. Lesson, kung magbabago tayo, kung may kasalanan tayo, magbago. Pero kung matino ka ng asawa, matino ka ng magulang, matino ka, huwag ka nang magbago. Huwag ka nang magbago. Ikaw ang blessing sa pamilya ninyo. Tulungan natin yung mga taong dapat magbago. Ito pa yung isang lesson. Yung taong matino na, tulungan mong manatiling matino. Kasi mahirap magpakabait na asawa. Mas mahirap yung manatili kang mabait na asawa. Mahirap magpakabuting anak, pero mas mahirap yung manatili kang mabuting anak at kapatid. Napapagod din yung mga yan. Nahihirapan din yung mga, natutokso rin yung mga yan. May sariling buhay din yung mga yan. Kaya encourage them, be proud of them. Kapag may narinig ka, kumpare ninyong nagloko, yung asawa mo, alam mong faithful sa'yo, ano ba naman yung, salamat ha? Salamat, hindi ka ganun. Yung meron kang kumari, yung anak, pasakit ulo. Alam niya ng anak mo, nagkatinginan kayo. Ano ba naman yung, thank you anak. Salamat sa pagpapakatino mo. Encourage them. At sana, lalong-lalo na sa pamilya natin. Kasi may mga kakilala ko, nagloko yung tatay. Aba, yung amor ng mga anak, mas nandun sa tatay, hindi sa nanay. Matuwa kang nagbago yung tatay mo, pero iparamdam mo sa nanay mo. Ganun na lang, mas proud ka sa kanya kasi matino siya. Yung isa mong anak, nagloko, napatawad mo, nagbago. Okay yun. Pero, iparamdam mo doon sa anak mo, hindi nagloloko, na mas proud ka dito. Kasi walang sinasayang na pagkakataon at hindi ka sinasaktan. Come on, mga kapatid. Pahalagahan natin yung mga taong tumutulong sa atin sa huli. Yung mga taong nagbabago sa huli. Pero wag mong kakalimutan, yung sa una pa lang, tinutulungan ka na. Yung sa una pa lang, mabuti na hanggang sa huli. Bibihira yung mga taong ganyan. Ang pangkaraniwan, nagkasala, nagbago. Pero yung mula una hanggang huli, hindi nagbabago, nagpapakatino para sa'yo. Iba yan. Blessing ng pamilya yan. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Kahit alam niyang may pagkakamali siya, hindi niya alintana kasi ang mas focus niya ay ang pagkakamali ng iba. Masakit ang dating ng pagtatama or fault-finding, correction man ang kanilang sabihin ng isang taong ang nakikita lang ay ang kasalanan natin at hindi ginagawa ng paraan ang kasalanan niya. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Hayaan niyong magsimula ako sa sermong ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ang taong laging busy sa paghanap ng mali sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Yan ang problema ng mga Pariseo. Narinig naman natin sa ating mabuting balita, ang gawi, style na nila, o ikinabubuhay, ikinyasisiya na nila, binabantayan nilang mabuti
ang kanyang mga kilos. Ikinasisiyan na nila ang humanap ng mali sa iba. Kaya hindi na makapagtataka. Sila yung isa sa mga sinasabi ng Panginoon sa Mateo 7:4. Ang sabi dito ng ating Panginoon, mga mapag-imbabaw, mga mapagbalat kayo. Papaano mo sasabihin sa kapwa mong kaibigan, hayaan mong alisin ko ang puwing mo. Kung gagatroso ang nasa mga mata mo, mapagbalat kayo, ipokrito. First of all, pag sinabing ipokrito, hindi ito basta isang taong nagkakamali o nagkakasala. Kasi lahat naman tayo nagkakamali at nagkakasala. But that does not mean automatic na tayong ipokrito. Halimbawa, ang mga magulang mo na alam mo namang mga mabuting tao, pero nagkakamali din naman. May mga kapintasan din naman. Pag yan ba'y nagpayo sa'yo ng maganda, iisipin mo, ipokrito? Hindi. Kung basta nagkakasala at nagkakamali, ipokrito na. Ipokrito na po tayong lahat dito. Ang ipokrito kay Kristo ay yung hindi mindful sa pagkakamali niya. Na kahit alam niyang may pagkakamali siya, hindi niya alintana kasi ang mas focus niya ay ang pagkakamali ng iba. At ganon ang mga Pariseo. No wonder, gagatroso na ang puwing nila. Kasi sa kakatingin nila sa kasalanan o puwing ng iba, na hindi sila mindful sa puwing nila. In the course of time, yung maliit sana lang na puwing na yan, nag-accumulate na. Nagkakapatong-patong na, kumakapal na, hanggang sa maging parang troso na. Ganyan ang pagkakasala ng mga taong mapagbalat kayo. Lumalala na. At ang pinakahuling gusto mong maranasan siyempre ay ang itama ka ng taong ganyan. Ang pinakahuling gusto mong mangyari siyempre ay yung tanggalin ang puwing mo ng isang taong ang puwing ay gagatroso sapagkat siguradong masasaktan ka lang nito. Hence, this will explain why masakit ang dating ng pagtatama or fault finding, correction man ang kanilang sabihin ng isang taong ang nakikita lang ay ang kasalanan natin at hindi ginagawa ng paraan ang kasalanan niya. Parang gusto mong sabihin, look who's talking. Masakit ang dating, kakabwisit ang dating. Kaya tingnan po ninyo, yung mga ini-interview tungkol sa gulo ngayon sa Gaza. Dalawa lang naman yan yung mga pro-Israel at pro-Palestine. Okay? Pag ini-interview, ang dami ko nang napanood na mga interview, Check ninyo. Ganito ang makikita ninyo. Kapag ini-interview ang isang pro-Israel, sigurado, manggagalaiti, maiinis, mabubwisit, sa galit ang pro-Palestine. Bakit? Sa interview sa mga pro-Israel, wala silang kahit isang sasabihin, lalo pat aaminin na pagkakamali din nila. Halimbawa, ang Israel, may mga teritoryo, ang Palestine, na unti-unti ino-occupy nila. Bukod pa sa hindi makataong pagtrato sa mga Palestina. Hindi nila sasabihin yon. Kaya kung ikaw ay pro-Palestine, kikigil ka. May pagkakamali ka rin. O ito naman, on the other hand, tingnan po ninyo ini-interview naman ng mga pro-Palestine. Manggigigil talaga ang pro-Israel. Bakit? Wala kahit ni isa na sasabihin o aaminin ng pagkakamali din nila. In fact, kahit yung basic na pag-condemn lang sa Hamas, hindi nila magawa. Nakita nyo na ang mangyayari kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo. Sigurado gulo. Sigurado hindi magiging katangkap-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mr. ay pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, Tol, tataka ako sa asawa ko sa kumari mo Madalas hindi ako pinapansin I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo. Sumagot yung doktor na kaibigan, maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga. Tama! Baka nga! Pero paano ko naman ma-check? Ganito, sabi ng doktor, pag uwi mo, medyo malayo ka, kausapin mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng 2 steps, 3 steps. Magtanong ka uli, same question, normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon, 2 steps uli, forward. Tanong mo uli, normal na tono ng boses
Pag sa pangatlong beses, hindi pa rin sumagot. Pang-apat na beses, lumapit ka na. Tanungin mo uli. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea, sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr., si Mrs., nakatilikod. Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So from a distance, di naman ganong malayo, nagtanong siya, normal tono ng boses, anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si Mrs. Walang reaksyon. So 2 steps forward, anong ulam natin? Ganun pa rin yung tono. Ganun pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin sa paghanda si Mrs. So forward ulit. Pangatlong beses, ano ulam natin? Wala pa rin reaction. Tuloy pa rin sa pag-iwan si Mrs. So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya lang. Dito na, sa bantang tenga. Ano ulam natin? Pag tingin ni Mrs. ng gano'n sa kanya, gulat siya. Kala niya, sasaksakin siya eh. Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, ano ka ba? Pang-4 na beses ko nang sinasagot yung tanong mo, tinola. Bingi ka ng talaga. Patingin ka na. Siya pala ang bingi, hindi ang misis niya. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na-realize natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? Nasa banal na kasulatan niya. At ang laging paghahanap ng mali ng iba at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest 2 things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin sa seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, pagdating ng tanghali, may break time naman eh. Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. Allot some time, magdasal ka. At sa dasal mo, isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ito pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin mo. Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May ka ng tawan. Kinagabihan bago matulog, ganun uli. Kailangan at least 2 beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung 1 beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least 2 beses. Mas maaalala mo eh. Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscience, mahirapan ka. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin iasa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun eh. Ginagawa din yun ng iba. So huwag kang umasa sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Kaibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin, ha? At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo na kung panganay ka, sa magkakaibigan, matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Eh kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Nahihirapan tayo. Ako nga minsan nagtotalk ako, bukas na yung zipper ko, wala pang magsabi sa akin. Yung authorize mo na yon, magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, Oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit papaano. At magkaroon ng 2 criteria. Unang criterion, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang criterion, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang criterion, mahal niya ang Diyos. Pangalawang criterion, mahal ka niya. Ganon dapat yung pagkasunod, ha? Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi, kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa kanya. Pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo,
Alam niya kung anong tama at mali. At yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka, ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo o kaya ng mga spirito. Wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung hindi naman sila makikinig sa'yo? Wala. So malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras nang mag-examine ng sariling kulang o pagkakamali kesa ulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayo makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao.